Ngayong umaga lang, nakapagpitas ako ng isang papaya. Medyo pahinog na siya. Ang tawag nga rito manibalang. Baka bukas makalawa, hinog na ito. Pang ilang pitas ko na ito, siguro panlima na. O, kaysa sabi bili ka pa sa palengke. O edi pahinugin ko na lang to. Pagkatapos kumain ng pananghalian, ito na kaagad ang kasunod, hinog na papaya. Holy moly, moly, moly. Kung sa probinsya ka na nakatira, pagising mo ng umaga, ganito na kaagad ang makikita mo. Ganito ang mabubungaran mo. Mga green na palay, pero ang bunga, nagugold na siya. Malapit na siya kasing anihin, mga ilang linggo na lang. Tapos, bundok, mapag, habang nagkakape ka sa balkonahe o sa terrace, ganito ang makikita mo sa paligid. Kaya parang nakakagaan, parang ang gaan ng araw kapag ganito ang makikita mo sa paligid ng bahay mo. Magaan sa pakiramdam at kasi makikita mo panay green, mga damo, yung katabi namin hindi pa natatayuan ng bahay kaya napakaaliwalas pa, napakaluwag pa ng lugar namin. Pero siguro mga darating din yung panahon yung may mga may-ari ng lote na ito baka magtayo din sila ng bahay. So ang magiging pagitan lang namin kalsada. Pero malalaki naman kasi ang lote, malalayo ang distansya ng bawat bahay. Nag-enjoy naman ako kahit nasa probinsya na kami nakatira. Nakakasawa rin kasi sa syudad, sa ingay. Tapos yung pagitan nyo lang, dingding lang ang pagitan, pader. Ang panggising mo sa umaga, mura ng kapitbahay. Pero para sa akin, ganitong lugar, napakasarap na manirahan. Siguro sa mga batang edad, maaring ayaw nila sa ganitong lugar, mas gusto nila yung ingay ng syudad, tsaka yung buhay ng syudad, kasi sa syudad, halos lahat nando na. Nightlife, pag-araw, andun na lahat ng kasiyahan sa syudad. Dito sa probinsya, ang makikita mo lang dito, yun, mga view. Pero para sa akin, masarap sa pakiramdam. Pagising mo ng umaga, ito ang makikita mo. Tapos, itong mga palay, kay sarap pagmasdan sa umaga. Ganda oh. Tapos, yun ang mga kapitbahay namin. Medyo malayo-layo rin. Kaya, malayo sa tinatawag nilang Marites. Tapos yung bundok, yung kubo na yan, lagi kong nakikita tuwing umaga. O nakita ko nung napansin ko yan nung unang araw nung dating ko. Sabi ko may kubo pala yan. Tapos ang kwento nila sa akin, mayroon daw isang matandang nakatira dyan. Wala yatang pamilya, parang nasa ibang probinsya yung pamilya niya, parang pinili niyang mag-isa dyan. Parang pinatira lang siya nung may-ari ng kubo na yan dyan. Parang siyang caretaker. Minsan nga pasyalan ko. Isa pa, nagkataon kasi nung nasa ibang bansa pa ako, itong lote na ito, nung binenta, medyo may kamurahan pa. Kaya
hindi na ako nagdadalawang isip. Ako, total, ang pangarap ko naman, pag nagretiro na ako, sa probinsya ako manirahan. So, nang nabalitaan kong binibenta yung per lote rito, per slot dito, at kaya naman ng bulsa, hindi naman na mabigat at hindi naman cash, nag-decide na ako na kunin ito. Hinulog-hulugan, baga, hanggang sa matapos ko ng mabayaran at sinuwerte naman na pagpatayuan ng maliit na tirahan. Kaya nung nasa abroad pa ako, kapag nag-send nung picture yung mga anak ko, sabi ko ito talaga ang pangarap kong lugar, maaliwalas yung kapaligiran ng bahay, lalo na banda ron sa likod, sa dirty kitchen. Kapag nagluto ka o naghugas ka ng pinggan o ano yung ginagawa mo dun sa kusina o magluluto, makikita mo talaga yung background. Napakaganda, puro palayan ang makikita mo. Parang ano nga, parang pag tinignan mo, parang frame. Ganito, sa umaga, pagka gising mo, magkakape-kape, minsan makikita mo yung mga kulay puti ni ibon, yung mahahaba ang leg, nagliliparan dyan sa palayan kasi nanunuka sila ng ano, nangangain, nanginginain sila ng mga insekto, saka maraming ibon nagliliparan dyan. Talagang probinsyang dating. Napakasarap ng pakiramdam. Ang mga kapitbahay namin medyo may kalayuan. Ito, mayroon pang isang bahay, natigil yung paggawa. Alam nyo na, kinapos sa budget, nag-iipon muna. Tapos itong katabi namin, katabing lote, tinaniman muna ng mga kamote, talbos ng kamote, may saging, at kung ano-ano pang tinatanim habang wala pang budget sa pampagawa ng bahay. Kasi kapag nagpagawa ng bahay, hindi naman basta-basta at saka hindi birong pera ang gagastusin mo para magpagawa ng bahay. Tinitingnan ko yung aking itinanim na upo saka yung patula. Kasi ang binhi niyan galing sa Qatar. Malalaki ang ano niyan, malalaki ang upo. Green na green siya. Tapos yung patula, alam niyo yung patula, kung tawagin ni patulang Tagalog, yung may mga kanto-kanto. Ayun, ang binhi na pinagkuhaan ko niyan, kulang-kulang 1 metro yung haba ng patula. Tapos ang laki ng katawan, siguro ang bilog niya mga kasing laki ng braso. So napakalaki ng patula na yan. Sana yung magiging bunga niya o yung magiging resulta ng tanim na yan, mga ganun din kalaki. Nakakatuwa lang tignan kasi nung pagdating ko rito, mga 1 linggo lang, itinanim ko kaagad yung buto, mga ilang araw lang tumubo. Ito na siya ngayon, gumagapang na sa balag na inilagay ko at saka sa nilagay naming bob wire sa duluhan ng lote. Gumagapang na yung tanim. Siguro meron na siya, may bunga na siya maliit, pero sana matuloy lumaki para mas nakakatuwa tingnan. Ito na siya, ito yung dulo ng patula. Gumagapang na siya sa bob wire. Ayan, saka sa dulo niya may mga maliliit-liit na bunga, pero hindi ako sigurado kung matutuloy yan o hindi. Kasi maliit pa siya eh. Alam ko pag malaki na yung baging, saka lang magbunga ng maganda. Ayan, may bunga na rin siya, malaki-laki na rin. Tapos ito, marami siyang mga bulaklak. Kailang maraming langgam na itim
Hindi ko alam kung paano puksain yung langgam na itim na yan kasi parang kinakain nila yung mga dahon tsaka yung bunga. Isprehan ko kaya ng ano to, isprehan ko kaya ng yung panghugas sa pinggan tsaka Sunrox. Ito may bunga na rin, ayan oh. Pero maliit-liit pa siya, hindi ko alam kung matutuloy. Ito ang itinanim kong upo. Medyo bansot nga siya, nahuli nga siya dun sa patulay oh. Maliit lang siya. Hindi siya gaano kalakihan. Pero ano na rin, gumagapang na rin, mataas na rin. Mga mahigit 1 metro na rin yung inilaki niya. Dito talaga ako natutuwa sa ganda ng palay. Nakakatuwa tignan talaga kasi makikita mo yung bunga nila. Oh. Napakalusog ng bunga. Tsaka ang uhay nila napakarami. Ang ganda tignan. Yung ginawa kong grills dito sa aming bintana, 8 piraso ito. Ang singil sa akin ng bawat bintana gawa ng grills 4,800. Labor lang, puwera, materyales. Tapos akin pa yung welding machine, akin pang gamit, akin pa kuryente. Kaya ang sabi ko, bakit ako magbabayad ng 4,800 sa ng labor? Napakamahal naman ang singil mo sa akin. Kaya ang ginawa ko, tumingin-tingin ako sa tumingin-tingin ako ng design sa YouTube at tutorial kung paano mag-welding. Ayun, pinag-aralan ko, nabuo ko rin yung 8 grills. Kaya ayan, nakakabit na ngayon sa bintana namin. Ang sarap kaya sa pakiramdam, lalo na sa umaga, habang nagkape-kape ka, patingin-tingin ka lang sa mga palay na malapit ng anihin. Tapos yung mga ilang piraso mong itinanim, at least nakikita mo nabubuhay na sila. At mga ilang buwan na lang, siguro baka pwede mo nang pitasin yung bunga ng iyong itinanim na mga gulay. Dito nga sa labas ng bakod namin, o sa labas ng nilagay kong barbed wire, nilagyan ko ng kamuting baging para kapag kailangan ko ng talbos ng kamote, hindi na ako pupunta ng palengke. Mangunguha na lang ako ng talbos ng kamote. Dito nga, lalo na banda ron sa may yung sa may kubo na yon, napakarami ng kangkong doon. Yung kangkong na Chinese kangkong, napakarami doon. Sabi nila, hindi naman tinanim daw. Itinanim nila doon, tapos parang kumalat na hanggang sa dumami yung So ngayon, napakarami ng kangkong doon. Kaya kahit manguha lang ako ng manguha, araw-araw ako manguha, hindi na uubos yung kangkong. Basta, sabi ng may-ari, basta pangkain lang. Kahit araw-araw kayo manguha dyan, okay lang, walang problema. Wag lang pambenta. Siyempre kasi yung pwesto na yan, mayroon ng may-ari dyan. Iba ng may-ari niyan. So, nakausap ko minsan, sige, sabi niya, kumuha ka lang, basta pangkain lang. Wag mo lang ibenta. So, sabi ko nga, dito sa harapan namin, magtatanim din ako ng kangkong. Total, itulos mo lang naman yan. Mabubuhay na rin yan. Tapos tuwing umaga, diligan mo lang sa gabi, ganoon din. Mabubuhay din naman yan. Parang lang yan, parang alokbate. Yun pa, isa alokbate, naghahanap ako. Kasi yun ang mga local spinach natin, yung alokbate. Yun ang pagkakaalam ko. Masarap din kasi yung alokbate sa munggo. Tapos yung kapitbahay ko naman, nagtatanim naman siya, ampalaya. Yun, malaki na, gumagapang na rin yung ampalaya. Mataba na rin yung tanim niya. Napakaliwalas talaga ng lugar ganito, pag ganito na sa probinsya ka nakatira.